Magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat doon sa mga nag-present earlier. At ito pong gawain na ito ay hindi ko magagawa mag-isa. Nakikipasan upang maitaguyod at maisulong ang ating iisang layunin, at yun ay bigyan ng kaluwalhatian ang ating dakilang Diyos. Amen. So, as you can see on the screen, ang aking pong isi-share sa inyo is taken from Leviticus chapter 24. At dapat po ay Leviticus 21 na tayo, pero dahil po sa hinihingi ng okasyon, kailangan kong tumalon sa Leviticus 24. At ang ipepresent ko po sa inyo ay ito ay siyempre may kinalaman sa ating pong ginagawa ngayon, related ito. Pangalawa po, ang ipepresent ko lang sa Leviticus 24 ay yung part 1, part 1 ng part 1. No? Kasi dalawa po yung bahagi ng part 1, kaya isang bahagi lang ng part 1 na isi-share ko sa inyo. And then, ang kaugnay po nito ay ang Leviticus 27, which of course, darating po tayo doon. So, tatalon muna ako from Leviticus 21, supposedly, ay tatalakayin natin ang Leviticus 24. Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay muli lumalapit sa iyo sa oras na ito upang salita. Ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag at tagapaghatid ng iyong mensahe na ma-deliver ko ito ng maayos at maliwanag. Tulungan mo rin ang aking mga kapatiran na sila ay maliwanagan at maintindihan, maisapuso at maisagawa ang aming pag-aaralan. Maraming pong salamat, aming Diyos, aming Ama, sa pangalan ni Yeshua. Amen. Basahin ko po muna yung Leviticus 24 verses 1 to 9. And please read along with me. Verse 1, sabi diyan, the Lord spoke to Moses, saying, command the people of Israel to bring you pure oil from beaten olives for the lamp, that a light may be kept burning regularly. Outside the veil of the testimony, in the tent of meeting, Aaron shall arrange it from evening to morning before the Lord regularly. It shall be a statute forever throughout your generations. He shall arrange the lamps on the lampstand of pure gold before the Lord regularly. You shall take fine flour and bake 12 loaves from it. 2/10 of an ephah shall be in its loaf. And you shall set them in 2 piles, 6 in a pile, on the table of pure gold before the Lord. And you shall put pure frankincense on each pile, that it may go with the bread as a memorial early. It is from the people of Israel as a covenant forever. And lastly, and it shall be for Aaron and his sons, and they shall eat it in a holy place, since it is for him a most holy portion out of the Lord's food offerings, a perpetual due. So, part 1 for the lamb. At ang i-cover lang po natin ngayon is Leviticus 24 verses 1 to 4. Unang-una po, let's look at the command for pure oil. Sabi po doon sa binasa natin, meron itong kaakibat na responsibilidad ng buong kongregasyon. So ano po yan? Sinabi po doon sa verse 2 that the Israelites were to bring pure beaten olive oil. No? At sa pangalawa po, titingnan natin yung priestly oversight. Dahil si Aaron at ang kanyang mga anak ay inatasan na i-maintain yung lamp sa loob ng tabernacle na tinatawag nating menorah.
At yan ay nasa verses 3 and 4. At titingnan din po natin na itong lamp na ito, itong menorah na ito, must continuously be burning. At meron po itong kaakibat na talata sa 1 Samuel chapter 3 verse 3. So, now let's look at this, the command for pure oil. Sabi po dun sa verse 1, the Lord spoke to Moses. So this is not from Moses. This is not from Aaron. This is straight from the lips of God. So it is a command, not from Moses, not from Aaron, not from the elders of the Israelites, but it is a command from God. And if it is a command, they have no other option but to obey. To disobey is to commit sin against God. So, clearly, in verse 2, ang sabi dyan ng Diyos kay Moses, command the people. Huwag mong papakiusapan. Utusan mo. Bakit ito? Dahil inuutos ito ng Diyos. Kaya hindi ito pakiusap, no? Hindi ito pamanhikan, ito ay utos ng Diyos na dapat nilang sundin. Kaya mahigpit ang bilin ng Diyos kay Moses. Sabi niya, command, sino? The people of Israel, not only the leaders, the entire congregation. Kaya po, minarap na buong kongregasyon, hindi po yung mga workers lang, hindi po yung mga leaders lang. Sabi diyan, command the people of Israel to bring you pure oil from beaten olives for the lamp that a light may be kept burning regularly. Isa-isahin po natin yung mga words na ginamit dito. Again, as I have said, this command the people of COG Bacoor. Hindi po ito for the leaders only, for the workers only, but this is for the entire congregation. Ito pong inuutusan dito, 3 milyon na tao. Dito po tayo, wala pang 200, 200, sama mga bata siguro. No? But this command, again, this is a command, utos ito sa lahat. No? Pakisabi dun sa katabi mo, kasama ang inuutusan dito. Yan. Okay, maliwanag po yan. Now, ano po ang pinagagawa ng Diyos? Command the people of Israel to bring you pure oil. Now, ito pong oil na ito, no, dapat pinaka-best. Hindi siya, hindi po siya latak. Hindi siya yung pangalawang piga. Kundi, pag sinabing pure oil, ito po ay the best. So, kaya, pag susundin natin ang utos na ito, dapat yung the best. Parang yung mga Israelita, pag sinunod nila to, dapat yung the best ang dadalhin nila, ang gagawin nila. So ano po, ulitin ko, pure oil. No? From beaten olives for the lamp. Para saan yung oil na dadalhin nila? Para doon sa menorah. Yung menorah. Now, tandaan niyo po, ang buong tabernacle ay nakakover. Kung natatandaan niyo yung kinover na natin sa pag-aaral natin ng tabernacle. Pag wala pong sinde, yung menorah doon, madilim sa loob. At kung madilim sa loob, hindi makakapag-perform sa Holy of Holies. At kung hindi niyo yun magawa, no, wala pong atonement na mangyayari. Ibig sabihin, at hindi bababa ang presensya ng Diyos. Ganong kahalaga itong pure oil na ito na ilalagay nila doon sa menorah. Kasi pag hindi nila nilagyan yan ng pure oil, hindi nila magsisimula yan. So sa madalit salita, pag hindi nagawa yung trabaho na yon, walang kapatawaran ang buong bayan ng Israel. Kaya lahat sila involved, hindi lang yung iilan. Lahat involved dyan.
Dahil lahat sila ay dapat tumanggap ng kapatawaran ng Diyos. Dahil lahat sila ay makasalanan. Kaya lahat sila magpa-participate, hindi lang yung leaders, hindi lang yung workers, ang magpa-participate dito lahat. At kung napansin nyo ang bilin ng Diyos, ang oil na dadalhin nila, bukod sa pure, dapat beaten. Kasi may iba't ibang pamamaraan po ng pag-extract ng oil sa olive, no? Sa olive fruit. At ang isa po doon ay pinipiga, no? Pinepress. Ang iba doon ay meron pa silang ibang pamamaraan. Pero ito specifically, kumbaga po, bubugbugin nila yung olive fruit para kumatas yung oil. Which symbolizes kung papaanong binugbog ang Panginoong Jesucristo. Siyempre, yung time na yun, hindi nila alam yon, na related yon sa Messiah nila. Ngayon, alam na natin. Kaya, pupuntahan po natin yung spiritual meaning nito dahil ang ipepresent ko muna ngayon is the physical na nangyayari doon. Then we will move on to part 2 of this sa mga spiritual meaning niya. Okay? But for the meantime, yan po, beaten olives for the lamp. Ulitin ko po, this is intended precisely and only for the menorah. Because without lighting the menorah, walang mangyayaring service sa loob ng tabernacle. Walang magaganap dahil madilim doon. Hindi nila magagampanan ang tungkulin nila. And part 2 po nito, makikita natin yung bread, no? Yung table of showbread na meron 12 bread. Hindi natin tatalakayin ngayon yun. We will just focus on this. Right. Para saan po yan? Beaten olives for the lamp that a light may be kept burning regularly. Light. I cannot overemphasize the importance of having that light lighted regularly. And to make it happen, the people must bring pure oil on a regular basis. Dahil pag tumigil sila ng pagdadala ng pure oil, at kung mangyari po yon, magiging irregular or intermittent ang service nila doon po sa tabernacle. And they cannot experience the presence of God pag ginawa nila yon. Light up the whole, so it must be kept burning. The moment na sinindihan ng Diyos yung brazen altar, ano ang habilin ng Diyos? Huwag niyong titigilan ang gatong yan. And it must be kept burning 24/7. Diba? Kaya regular yon yung brazen altar. Bakit to regular? Because every day nag-o-offer sila. Every day pumupunta sila doon. Isa sa umaga, isa sa hapon, para maghandog sila. Kaya may mga naka-assign by the thousands yung mga priest doon na naglalagay ng gatong para yung brazen altar, tuloy-tuloy na umaapoy yun 24/7. Bakit kailangan po nilang gawin yon? Because yung fire matay yung brazen altar, mawawala ng pansindi doon sa menorah. Okay? So nakikita nyo po, may mga tao na magdadala sila ng panggatong para doon sa brazen altar to keep it burning. Dahil utos ng Diyos yun. No, hindi utos ni Moses yun, utos ng Diyos yun. And then, the moment na sinindihan na nila yung menorah, it must be kept burning regularly. And to make it happen, they must bring pure oil regularly. No? Galing doon sa binugbog na olive fruit. So, mga kapatid, pangalawa, bukod sa yung mga tao ay merong responsibilidad, no, na magdala sila ng pure oil doon to keep it burning, the menorah. Meron ding responsibilidad yung mga leader sa pamumuno ni Aaron. Sabi po sa verses 3 and 4, dito natin makikita yung priestly oversight. Hindi pwedeng yung mga tao lang tapos nandoon sa Boracay yung
pastor at nagpapasarap sa buhay lang. Bahala kayong lahat yan. Hindi po, mula sa top leader, from Moses to Aaron, no, to Joshua, at lahat ng mga tao. Lahat sila, madalit salita, meron pong ginagawa. Wala pong nakatunganga, walang nanonood lang. Lahat may partisipasyon dapat. No? Kaya sa verses 3 and 4, makikita natin dito, sabi, outside the veil of the testimony. Pag sinabi po natin outside the veil of the testimony, ito yung tabernacle nila. No? Outside of that, anong ginagawa? Aaron shall arrange it from evening to morning. Kaya si Aaron, being the high priest, hindi siya boss. Siya po ay merong responsibilidad na isaayos ang lahat ng ito. Make sure one who is tasked to do a certain or a specific job ay ginagawa ng tao yun. Dahil pag hindi po ginampanan yun, no, sa dami niyang 3 milyon yan. Pag hindi nila ginampanan yun, magkakanya-kanya yan. Merong tatamarin dyan, merong ayaw nang gawin yan, merong ang daming dahilan. So kaya po, si Aaron, being the high priest, is responsible to make sure that everything is in order and everybody is doing their respective job, no? Their respective tasks. Dali lang po, natutuyuan na ako dito. Okay. Now, hindi, sabi ko sa briefing kanina, ako lang ang allowed na mag-extend. Alright. Sabi diyan, Aaron shall arrange it from evening to morning before the Lord regularly. If the people are required to bring olive oil on a regular basis, Aaron has also the responsibility to make it, to arrange it on a regular basis as well. So everybody must be doing their job, no, in maintaining the light of the menorah. Because again, uulitin ko po, if that menorah is not lighted, then nothing will happen inside the tabernacle. And you know the consequence of it. No? At ang sabi ng Diyos, it shall be a law gawin. Pag hindi nyo sinunod dyan, then you are committing sin because you are violating the law of God. So in verse 4, he, meaning Aaron, shall arrange the lamps on the lampstand. Pag sinabi pong lampstand, yan yung menorah. Okay? Of pure gold before the Lord regularly. Kita nyo ang requirement po doon sa menorah, pure gold yun. At wala pong duktungan yun. Yun po ay solid gold na pinanday yun. Solid yun, na purong ginto. No? Na ginawa dahil para sa Diyos yan. So, mga kapatid, kailangan ang ilaw na ito ay tuloy-tuloy. Kaya sabi nga po doon sa 1 Samuel chapter 3 verse 3, the Lamb of God had not yet gone out, and Samuel was lying down in the temple of the Lord where the ark of God was. Kaya continuous yung burning po nito, mga kapatid, continuous. Alright, anong relevance po ng lahat ng ito sa ating ginaganap ngayon? Nakita niyo po yung i-memorialize natin yan. Now, lahat ng yan ay nangangailangan ng support ng tao, ng participation ng lahat ng tao. Ito po ay nangangailangan din ng gastusin. At ang gastusin na ito ay pagtutulong-tulungan po nating maisagawa ito. Kaya everybody must contribute. Actually, sa pagpunta ho natin sa Leviticus 27, makikita nyo doon may assignment na ibinibigay. Lalaki, ng babae, magkano ang ibibigay ng mga bata. Kaya magmula bata hanggang matanda, babae, lalaki, hindi po exempted sa pagkakaloob.
Bakit? Kapag hindi nila ginawa yon, hindi mangyayari lahat ito. And they were tasked to be the light to the whole world. So how can they be light to the whole world kung yung light lang doon na minora, hindi nila masindihan? Dahil ang tao ayaw mag-participate. Dahil ang tao ayaw mag-contribute. Kaya po ito ay nangangailangan ng tuloy-tuloy. No? Lahat tayo magko-contribute dito. Walang exempted. Kasama kami ni Pastor Ed na magko-contribute dito sa lahat ng ating gagawin. Tulong-tulong tayo, sama-sama tayo, dahil kung ang Israelita ay inutusan na sila ay maging light of the world, ang COG Bacoor po ay mayroon ding mandate to be the light of the world to our community. But for us to be able to do that, we have to contribute. Magmula bata hanggang sa matanda. No? Kaya ako po, yung mga apo ko, tinuturuan ko na sila on how to save, on how to give their tithes, on how to contribute. I am natin. So, anong spiritual lessons from the oil? Unang-una, stewardship of God's gifts. Every one of us, meron tayong gift from God. No? We need to learn how to be a good steward of that. Number two, kaya po yung pure oil is required because this is the best offering given. And then this also teaches us the principle of giving God our best. Pakisabi mo sa katabi mo, dapat ang ibigay mo yung best. Ayan, no? Hindi tao ang binibigyan natin dito. Ang binibigyan natin ay ang Diyos. Now, another spiritual lessons from the oil. Bukod po dun sa stewardship of God's gifts, meron din po itong spirit empowerment. Oil often symbolizes the spirit. And it is the spirit-filled believers who shines brightly. No? And then, of course, ito yung corporate impact kapag ginagawa po natin ito. Faithful contribution assures visible testimony. And when oil is supplied, light shines steadily. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil marami po sa inyo ay talagang faithful in your giving to the Lord. Marami po sa inyo is faithful in serving the Lord. No? Kaya tayo nakakapagpatuloy hanggang ngayon. Kaya tayo nakatayo hanggang ngayon dahil marami po sa inyo ay faithful in your giving sa ating pong gawain, kaya nagiging light to the community tayo. So mga kapatid, having said all of this, ito po yung mga upcoming projects ng ating church. And may I present to you, ang sabi po ni Trix, wait lang, Pastor. Well, ito po, naka-line up sa akin. Kung nakita niyo po, yung elevator natin ay nagagamit na natin. Pero, bare na bare po yun, no? Bare na bare. Kung napansin niyo for so long a time, ang church natin walang signage. Pag mayroong mga delivery dyan, saan yung Church of God dito? Walang karatula. Meron tayo nasa labas na nagdadirect na yung church. Now, hindi po sa hindi natin inaasikaso po natin yan. Kaya lang, marami hong komplikasyon. I don't want to explain all the details of it. But for now, kailangan intindihin natin yan. Sa baba po, yung pinaggaganapan natin ng ating LOL, yung activity center natin. Nakita niyo naman, pagpasok nyo, di ba? Kung hindi nakabukas ang ilaw, mukhang kuweba. Madilim. Hindi maganda sa head, hindi maganda ang ceiling. Yung pong lobby natin, nagsisiksikan tayo dyan. Tingnan niyo po yung flooring. Maganda ba? Hindi, no? Yung pong mga hallway natin, no? Hindi siya maganda. Yung veranda natin. Yung pagbaba nyo ng hagdanan. Ang tagal ko na pong pinlano na yung pinaka-malaking nakikita natin doon. Tatakpan ko sana ng fluted panel na ganito. Yan, ako po nagkabit lahat ng fluted panel na yan eh. No, itong nasa harapan na yan. Gusto ko lagyan yung harapan doon. Kaya lang kailangan ko na scaffoldings.
ako po'y 67 years old na at ako'y papanig doon at ako'y magbababare na. Medyo extra challenge. So gusto nating maging presentable ang lahat ng yan. Kung tatandaan nyo, ang tabernacle ng ipinagawa ng Diyos sa kanila, primera klase materiales fuertes. Hindi pumayag ang Diyos na ang kanyang tabernacle ay pinagtagpi-tagping coco lumber. The best of the best ang inilagay ng Diyos. The menorah alone is made of pure gold. Walang duktungan yun. Ito pong atin napakaraming duktungan yan Sa Paete, Laguna ko pa pinagawa yan ang daming duktungan yan So now, let me present to you, unang-una yung activity center sa baba. Yung activity center po, gusto natin ganito ang maging itsura niya. Yan. Yan po. Bakit to? Gusto lang ba nating maging maganda siya? Of course, hindi lang po yun ang dahilan. Kasi po, pag ito ay nagkaganito na, maganda, malinis, maayos, maliwanag, yung pong ating midweek service na Friday, hindi na natin gagawin via online. Dahil gusto ko po mag-meet tayo physically. Nawawala po yung fellowship Kapag ka naka-online, merong nakahiga, merong nakahubad ng t-shirt, merong nagpiprito ng isda habang nanonood kay nakikinig, merong kumakahol na aso, may namimilaw na pusa. Lahat to. Pag nawala ng signal, nagkakagulo. So let us bring it back dito. Kasi dati naman meron tayo, di ba? Nagkaroon lang ng COVID. Kaya tayo nag-online. Naging komportable na tayo masyado. So, pero, gagawin muna natin yung pagganyan na, yung ibaba natin. Babalik natin yung Friday service natin dito. No? So, kaya po, kailangan magdala tayo ng pure oil. Para lumiwanag ng ganyan yan. Hindi po yan, abracadabra, boom, ganyan na siya. We have to bring our offering, the holy offerings. We have to bring our contribution to make it happen. Okay? Yung pong elevator natin, nagkaganon yun kasi may mga nag-contribute. Hindi po mangyayari yan. Hindi itatayo yan ng contractor na walang bayad. No? Na ipagpe-pray ka namin na i-bless ang business mo. Hindi po gagawin yan. Okay? Now, another thing, pakita ko lang po yung mga pictures sa inyo and then I will be done. Yan. So, yun yung activity center. That's the very purpose po. At saka para pagkatapos ng service, maganda po yung area natin doon, hindi yung lobby lang na gano'n, di ba? Makaka-stay kayo doon. No? At yung ating pong LOLCOP, every first Sunday kasi, yung iba doon na rin gagawin. Na ginagawa na natin ngayon. Ito natin yon. Hindi lang ho ganun maliwanag yun, kundi ipapa-aircon din yon para komportable naman ang lahat. No? Yan. Let me show you some pictures ng ating pong church na binabanggit ko. Dalawa lang daw. Oo. Yan, hindi ko na ho kasi po. Yung elevator, wala siyang housing. Kaya doon sa kontrata po kasi talagang elevator na elevator lang, walang housing yon. Now, naka-expose po yan sa elements, sa ulan, sa init ng araw, sa hangin. Kaya madaling magpe-fade dyan, madaling magka-crack ang mga mga cables niyan. Kaya gusto natin lagyan siya ng harang, ng housing. No? Lagyan ng housing, at saka mas maganda siya pag, sa building. Mas magandang, yung aesthetic niya mas maganda. So to make it safe and durable, lalagyan po ng housing yon. And nagpa-quote na po ako sa dalawang contractor kung magkano magagastos dyan.
And it's more than 100,000, less than 200. Ang kakailanganin natin para matakpan yon. At may ayos yung mga pintuan doon and other things, no? Pangalawa po, yung signage natin, yung taas ng building na yan, malaki po siyang yan. Yan po ang lalagyan natin ng signage at nakapagpa-quote na rin po ako sa 3 installer. At ang may binigay po sa akin iba-ibang presyo, may 45,000, may 69,000, mayroong 55,000. Pero hindi po siya bababa ng, ang pinakamura ay 45,000, pero kailangan mo ng telescope para mabasa mo. Yun. Gusto niya ho ba yun? Murang-mura, 45,000. Pero pagpasok niyo sa gate, i-issuehan kayo ng telescope para masilip niyo kung ano nakasulat. Okay. So, ang aking pong napupusuan, yung buong stretch nung nasa harapan na yon ay malagyan ng para kahit nasa langit ka, kita mo yung signage. Yan, yun po ipapalagay natin. And then, paglabas nyo ng elevator, napansin nyo po, di ba? Bagamat sementado siya, pero hindi po maganda yung di ba? Pagpunta nyo doon sa CR ng babae, sa CR ng lalaki, doon sa lobby natin, sa hagdanan, makita nyo po hindi siya maganda. Bagamat hindi naman maputik, pero hindi po siya kaaya-aya. Gusto ho natin ipatiles yun. No? Patiles siya. Para naman po maganda siya at malinis tingnan. And then, yung activity center natin. No? Tsaka yan pong harapan dyan, gusto kong lagyan ng isang malaking dyan, signage dyan. Para maganda po siya. Tsaka yung paglabas nyo rito, itong hallway na ito, at tsaka yung dito po. Lahat yan gusto natin ipatiles, pagandahin. Pero ang lahat ng yan ay mangyayari lamang kung may pera tayo. At mangyayari lamang po na may pera tayo kung lahat tayo mag-aambag. Hindi po isang tao lang ang mahihirapan. Kaya kung hindi tayo mag-aambag, wala akong magaganap sa lahat yan. Puro panaginip lang yan. Puro drawing lang yan. Kaya ako po ay umaapila sa inyong lahat. Walang maliit, malaking halaga. Lahat ng yan, pag pinagsama-sama mo, ay magagawa po natin yan. Kaya may gastusin tayo sa 7 Feasts of the Lord. May gastusin tayo sa ating darating na summer camp or sa sports fest. May gastusin tayo para sa Hanukkah. At iba pa po yung mga regular expenses dito. Yung kuryente, yung tubig, yung security, yung maintenance. And then, lahat ng ito ay nangangailangan po ng gastusin lahat yan. Kaya ipaprioritize natin yan. Pagkatapos, pag dumating po yung funds, ipapagawa natin yan. So hindi po yan, bukas lahat yan ay kailangan mangyari na. Pero unti-unti po, mga kapatid, at lagi kong sinasabi, kung tayo ay nakatingin wala tayo. Ang tiningnan natin doon ay ang Diyos, na siya ang magpo-provide. Pero ang Diyos hindi po maglalaglag ng sako-sakong pera buhat sa ulap at ibabaksak diyan sa courtyard natin sa parking lot. Yang pong pera na yan ay ilalagay ng Diyos sa kamay ng bawat isa sa atin. Yung paraanan. I-desire ng puso natin, gusto nating makakontribute, makibahagi, magdala ng pure oil at mag-contribute. At kapag nangyari po yan, magagawa ang lahat ng ito. Lahat tayo mag-contribute. No? Lahat po tayo mag-contribute. So, with that mga kapatid, I want to thank all of you for your attention. God bless us all.